Ako nga pala si Elaine, 19 years old. College student ako ngayon sa kursong accounting. Oo, puro numbers. Pero kahit busy sa calculator, hindi pa rin nawawala ang mga mata ng lalaki sa akin. 5 feet lang ang height ko, pero hindi mo aakalaing maliit ako kapag nakasuot na ako ng fitted na damit. Ewan ko ba, mukhang asset ko na talaga tong katawan ko. Minsan ayoko na, pero aminado rin akong may parte sa akin na natutuwa kapag napapansin ako. Oo, lagi akong pinapansin. Sa kanto, sa paaralan, sa boarding house. Lahat yata ng kalalakihan may sandaling humihinto para silipin ako mula ulo hanggang paa. Pero sanay na ako. Lumaki akong alam kung paano dalhin ang sarili at higit sa lahat, alam kong may kontrol ako. Ako ang may say kung hanggang saan, kung sino ang papayagan kong lumapit. Hanggang sa dumating nga ang bagong janitor. Tahimik siya, laging nakafocus sa trabaho. Yung tipong hindi mo gets kung suplado ba o sadyang ayaw lang makipag-usap. Pero aaminin ko, yun ang nakakadagdag sa appeal niya. Moreno, mga nasa 40s siguro. Pero hindi mo siya matatawag na matanda na. Ang katawan, parang kinulayan ng trabaho at araw. Ang braso, solid. Yung tipong kaya kang buhatin gamit lang ang isang kamay. Ang mga kamay niya, medyo magaspang. Pero may dating na parang safe ka kapag nakahawak siya. At kahit hindi siya madalas ngumiti, may kakaibang hatak yung presensya niya. Hindi ko alam kung dahil ba sa muscles niyang laging nababanat sa sando o sa mga mata niyang laging parang may pinagdadaanan. Kasi nga, may asawa na si Mang Tonyo, pero iniwan siya matagal na. Wala silang anak. At ayon sa chismis sa boarding house, nagsawa raw yung babae at nakahanap ng iba. Simula nun, si Mang Tonyo na lang daw ang mag-isa. Tahimik, trabaho-uwi lang, walang bisyo, walang barkada. At ewan ko ba, pero yung lungkot na yun sa mata niya, parang lalo pa akong nahatak sa kanya. Yung tipong gusto mong yakapin, alagaan, o kung honest ako, gusto mong pasayahin sa kahit anong paraan. Noong una ay pasimple lang ako. Sulyap kapag dumadaan siya. Kunyari aayusin ang buhok habang siya ay nagwawalis. Kunyari abala ako sa phone, pero sa gilid ng mga mata ko, sinusundan ko ang kilos niya. Tapos ayun na nga, isang araw, nagkatotoo yung bangungot ko. Si Sir Vincent, yung prof na laging iba kong makatingin sa akin. Simpleng kumilos, pero bawat salita halatang may ibig sabihin. Nasa hallway ako nun, pauwi na. Ako lang mag-isa, nang biglang sumulpot si Sir Vincent. Akala ko dadaan lang, pero bigla niya akong hinarang. Elaine, wala kang pasok next class no? Sabay tingin sa dibdib ko. Nag-step back ako dahil naiilang ako. Meron po akong klase sir, late lang ako. Sagot ko naman sa kanya. Bigla niyang hinawakan yung braso ko, yung tipong parang casual, pero ramdam mong may ibang intensyon. Ang ganda mo ngayon Elaine, bagay na bagay sa'yo yung uniform mo. Nakangisi niyang wika. Yak. Gusto ko siyang tadyakan sa muka. Sinubukan kong ipagpag yung braso ko, pero malakas siya kaya hindi ko magawang kumawala sa kanya. Sir, bitawan niyo po ako. Kinakabahan kong pakiusap, pero hindi niya ginawa. Sakto naman na dumating si Mang Tonyo, para siyang slow motion scene sa movie. Bit-bit yung map at balde, pawisan pa. Tumingin siya sa amin, tapos nakita ko agad sa mukha niya na nakita niya lahat. Biglang bumitaw si Sir Vincent, sabay ngumiti ng pilit. O Tonyo, aayusin mo pa ba yung janitor's closet? May tumutulo daw. Tanong sa kanya ni Sir Vincent. Mang Tonyo didn't say much, pero yung tingin niya kay Sir Vincent, parang laser. Bigla akong nagsalita. Kunyari may kailangan ako. Mang Tonyo, baka pwede po akong humiram ng timba? May leak po kasi sa boarding house. Hindi naman siya nagtanong. Tumango lang siya at sabay kaming naglakad palayo. Sa loob-loob ko,
Gusto kong hawakan ang kamay niya. Gusto kong sabihing, salamat sa pagligtas sa akin, Mang Tonyo. Pero wala pa sa timing, kaya hanggang sulyap lang muna ako. Pagdating namin sa likod ng building, tumigil si Mang Tonyo. Nakita ko yung ginawa ng teacher. Okay ka lang ba? Tanong ni Mang Tonyo. Okay lang po. Sanay na ako sa ganun, pero nakakainis pa rin. Sagot ko naman, saka siyang initian. Tumingin siya sa akin ng matagal. Hindi bastos ha, pero may lalim. Maganda ka, Elaine. Kaya dapat magdoble ingat ka. Pasimple niyang wika, pero halata namang may laman. Kinilig ako sa sinabi niya. Ikaw po, hindi ka ba natatakot sa akin? Pili ako namang tanong. Nag-iwas lang siya ng tingin, tapos sabay biglang umalis. Doon nagsimula ang lahat. Mas naging malapit kami ni Mang Tonyo. Hindi yung tipong obvious, pero ramdam. Tuwing nagkakasalubong kami sa hallway, kahit walang salita, may nararamdaman akong kakaiba. Yung parang isang tingin lang, ang dami nang nasasabi. Alam kong pareho kaming nagpipigil, lalo na siya. Halatang ayaw niyang lumampas sa linya. Ako naman, ewan, sa totoo lang, lalo akong nahuhulog sa lalaking pilit lumalayo sa akin. At the same time, lalo rin akong nauuhaw sa atensyon niya. Hanggang dumating yung gabi na parang sinadya ng tadhana. Malakas ang ulan. Galing ako sa recitation class, tapos papunta na sa boarding house. Wala akong payong, kaya tumakbo ako papasok sa maintenance room para makasilong. Pagbukas ko ng pinto, nandun si Mang Tonyo, basang-basa rin. Nagkatinginan lang kami sandali. Tuloy ka na, Elaine, baka magkasakit ka pa dyan. Sabi ni Mang Tonyo. Pumasok naman agad ako. Maingat ang galaw ko dahil masikip talaga yung kwarto. Mga map, timba, kahon, kung ano-ano pa. Tapos basa pa kaming pareho. Grabe yung ulan, sabi ko sabay lingon sa kanya. Ngumiti lang siya tapos tumango. Tahimik kami ng ilang minuto. Tapos, nang medyo gumalaw ako para iayos ang bag ko, aksidente akong umatras ng kaunti. At doon, may naramdaman akong dumampi sa likod ko. Parang biglang tumigil ang mundo. Hindi gumalaw si Mang Tonyo. Ako rin napako sa kinatatayuan. Pareho naming naramdaman yun. Yung init, yung kaba, ang lakas ng tibok ng dibdib ko. Sorry, mahina niyang sabi, pero hindi siya agad umatras. Parang ayaw din niyang lumayo. Napakapit ako sa lamesang kahoy sa tabi namin. Kunwari ay walang nangyari. Pero sa loob-loob ko, gusto ko nang bumaling. Gusto ko nang sabihin na, ano pang ginagawa mo dyan? Manhid ka ba? Pero si Mang Tonyo, talagang matibay. Hindi natinag, kahit pa binigyan na siya ng pagkakataon. Hanggang sa humina na yung ulan, saka lang siya bumuntong hininga at lumayo ng kaunti. Tara na, baka hinahanap ka na sa boarding house. Wika ni Mang Tonyo. Medyo paus ang boses. Tumango lang naman ako. Pero habang naglalakad kami palabas, ramdam na ramdam ko. Mas lalo akong humanga sa kanya. Kung ibang lalaki lang yon, malamang na hindi na pinalagpas yung pagkakataon. Pero siya, nanatiling matigas. Oo, matigas talaga ang paninindigan. Kaya alam kong iba si Mang Tonyo. At dahil doon, lalo lang akong na-curious sa kanya. Pagkatapos nung nangyari sa maintenance room, yung dampi moment, bigla na lang umiwas si Mang Tonyo. As in deadma, parang hindi niya ako kilala. Kapag dumaan ako sa hallway, hindi siya tumitingin. Kapag bumabati ako, isang tipid na tango lang, tapos aalis na agad. Ang sakit ha? Parang ako pa yung may kasalanan, siya naman yung may harap na dumampi sa likod ko. Tapos biglang 2 araw siyang nawala. Sabi ng isa sa mga maintenance, may sinamahan daw sa probinsya. Hindi ko alam kung totoo yun o umiiwas lang talaga siya. Pero ako, grabe. Hindi ko alam kung bakit ako apektado. Hindi naman kami pero bakit parang ang bigat sa dibdib?
Gabi na nung bumalik siya. Tahimik sa buong boarding house. Nagkataon naman, kagagaling ko lang sa banyo. Nakaligo na, nakatapis, basa pa ang buhok. Paglabas ko sa shared hallway, saktong lumabas din si Mang Tonyo sa may storage area. Naka-undershirt lang. Grabe, ang tigas ng braso. Kita yung lawit na ugat sa kamay. Amoy pawis, amoy sabon, amoy lalaki. Nagtama ang mga mata namin. Saglit lang. Pero sapat na para bumalik lahat ng tensyon. O Mang Tonyo, andyan ka na pala. Casual kong bate. Kunwari chill lang. Kunwari wala akong balak. Pero sa totoo lang, meron akong plano. Naglakad ako pa unti-unti. Mabagal. Kasi saktong malapit sa kanya ang daraanan ko. Medyo lumuwag ang tapis ko. Siyempre intensyonal. Enough para may masilip siya. Alam kong napatingin si Mang Tonyo. Nahuli ko. Ang bilis nga ng sulyap niya papunta sa kisame. Napahinto ako sa tabi niya. Namiss mo ko? Biro ko pero may halong lambing. Hindi siya sumagot pero ramdam ko ang kaba niya. Parang iniiwasan mo ko ha. Dagdag ko pa. Hindi naman. Mahina naman niyang sagot. Parang napalunok siya. Gumalaw ako ng konti. Isang hakbang palapit. Magkadikit na halos ang katawan namin. Basa pa ang buhok ko. Medyo dumampi sa balikat niya. Yung braso niya, medyo nanginginig. At ako, grabe. Init na init kahit malamig ang gabi at kaliligo lang. Kasi ako, namiss kita. Maya-maya ay bulong ko. Tahimik pa rin si Mang Tonyo, hindi gumagalaw. Pero nakatitig na ngayon, hindi na umiiwas. Kinuha ko yung towel ko. Kunwari, tinanggal ko sa ulo. Pero sa totoo lang, gumalaw na rin ang tapis ko. Pero hinayaan ko lang at napansin ko na para siyang nasasakal sa sarili niyang paghinga. Kaya naman napangiti ako. Elaine, bulong niya. Ano yon Mang Tonyo? Tumingin ako sa kanya. Pumasok ka na at baka may makakita pa sa'yo. Nahihirapan niyang wika, pero wala akong balak pumasok. Bakit? Ikaw lang ba ang pwedeng makakita? Nakangisi kong sagot. Hindi na siya nakaimik, pero kita ko sa kanya, hirap na hirap siyang magpigil. Pinipigilan ng sarili, pero klaro na may gusto rin at dun ako mas nahulog. Kasi kahit andun na lahat ng tukso, nagawa pa rin niyang magtimpi. Okay, good night po Mang Tonyo. Wika ko sabay ngiti. Dahan-dahan akong lumakad palayo. At alam kong hindi siya nakahinga hanggang hindi ako nawala sa paningin niya. Pagkatapos nung gabing yun, mas lalong naging weird si Mang Tonyo. Mas tahimik, mas mailap, pero mas matagal tumitig. Alam mong hindi na siya yung dating chill lang. Sa bawat sulyap niya, parang may bakas ng guilt, kasabay ng pagnanasa. Alam kong gulong-gulo na siya, pero ako, mas lalo akong na-excite. Isang gabi, tahimik na ang buong boarding house. Yung tipong maririnig mo yung patak ng tubig sa gripo. Pero gising pa rin ako at hindi makatulog. Ang kulit ng utak ko. Paulit-ulit na bumabalik sa mga mata ni Mang Tonyo. Wala sa sariling bumangon ako. Nakasando lang ako na manipis at hapit na maiksing shorts. Kinuha ko lang yung baso at kunyaring iinom ng tubig sa labas. Paglabas ng kwarto, andun siya, sa may likod. Nag-aayos ng sira sa tubo. Naka-boxers lang at lumang puting sando. Basa ng pawis yung damit niya. Hawak ang flashlight habang nakaluhod sa sahig. Grabe, nakakabaliw yung itsura niya. Uy, gising ka pa? Kunwaring kaswal na tanong ko. Pero yung totoo, gusto ko na siyang lapitan at yakapin. May sira sa linya, aayusin ko muna to. Maingay kapag hindi ko inayos. Sagot naman ni Mang Tonyo, hindi pa rin tumingin sa akin. Alam kong ramdam niya na nandun ako sa likod niya. Gusto mo ba ng tubig, Mang Tonyo? Tanong ko habang hawak ang baso. Okay lang ako. Tipid na sagot ni Mang Tonyo. Hindi na ako kumibo,
at tinitigan ko na lang siya habang nagtatrabaho. Yung muscle sa braso niya gumagalaw habang hinihigpitan yung tubo. Yung pawis tumutulo sa batok niya. Ang init no? Maya-maya ay wika ko naman. Medyo, sagot ni Mang Tonyo, pero this time ay tumingin siya sa akin. At doon niya nakita yung itsura ko. Nakita ko ang paglunok niya ng ilang beses. Hindi siya kumibo, pero yung titig niya parang tumatagos sa kaluluwa ko. Maingat kong nilapitan si Mang Tonyo. Elaine, mahina niyang sabi. Okay ka lang ba, Mang Tonyo? Mapungay ang matang tanong ko at nilapit ko ang muka ko sa kanya. Umalis ka na, baka pagsisihan mo to. Bulong niya pero hindi siya gumalaw. Bakit ko naman pagsisisihan? Ako nga tong lumalapit sa'yo. Sagot ko naman, sabay hawak ko sa kamay niyang may grasa. Huwag mo nang itago, Mang Tonyo. Andito na ako at wala namang makakaalam. Mapang-akit kong wika at doon na siya bumitaw. Bigla niya akong hinila, isinandal sa pader. Yung tagal ng pagpipigil, parang sumabog na lang bigla. Ang kulit mo. Bulong niya, parang galit pero puno ng pagkasabik. Ikaw kasi ang bagal masyado. Sagot ko sabay ngiti. At bago pa ulit ako nakapagsalita, tinakpan niya ang labi ko. Grabe, sobrang intense ng eksena. Ramdam ko ang sobrang gigil. Ang tagal kong nilabanan to. Bulong niya habang dinidikit yung noo niya sa pisngi ko. Di wag mo nang labanan. Pabulong kong sagot at doon nang tuluyang bumigay si Mang Tonyo. Nagpunta kami sa storage room sa likod. Pagkababa niya sa akin sa lumang foam sa loob, sabay laglag ng sarili niyang t-shirt. Kumislap ang mata ko. Grabe, kahit maedad na siya, walang sinabi yung mga batang tambay sa kanto. Sigurado ka ba? Tanong pa niya sa akin, kahit obvious nang wala akong balak umatras. Imbis na sumagot, ay malandi akong ngumiti. At saka ko siya hinila. Walang engranding setup, wala ring slow music o romantic lighting, kundi pawis, buntong hininga at mahinang ingay. Bawat kilos, para bang kinukwento ng katawan niya. Kung ilang beses niya akong inisip habang naglilinis siya ng hallway. Hindi na ako inosente sa ganito, pero iba to. Iba yung pakiramdam. Sobrang nakakakiliti ng kaluluwa. Mainit ang pakiramdam namin, pero malamig ang paligid. Nakasalampak lang kami sa luma't makitid na foam habang pinipilit maging tahimik kahit hirap. May pinto sa labas na walang lock, pero wala na kaming pakialam. Pasensya ka na, bulong niya pagkatapos. Pasensya saan? Sagot ko habang nakangiti, hindi maipagkakailang nasolve ako ng husto. Alam mong bawal to, di ba? Wika ni Mang Tonyo. Tumango naman ako. Oo naman, pero wag na nating isipin yun. Walang bawal kung walang makakaalam. Nakangiti kong sagot. Tumahimik kami ulit. Walang nagsasalita, pero yung kamay niya ay hindi bumitaw. At simula nung gabing yun, hindi na kami bumalik sa dati. Wala na yung tinginan lang sa hallway. Wala na yung palihim na sulyap. Kasi ngayon, kahit hindi kami nag-uusap, alam namin kung ano ang meron. Oo, palihim pa rin. Yung tipong may mga gabi na nagkukunwari lang akong lalabas para bumili ng tubig. Pero ang totoo, didiretso na ako sa likod, sa storage room. Doon kami nagkikita. Minsan mabilisan lang, minsan buong gabi. Depende sa oras, sa lakas ng loob, at kung gaano kami kasabik sa isa't isa. May thrills sa ginagawa namin, yung takot na baka may makakita, yung kaba na baka may makarinig. Pero doon din yata galing yung sarap. Hindi pa kami umaabot sa usapang tayo ba? Wala pang label, wala pang malinaw na direksyon. Pero sa bawat gabi na hawak niya ako sa dilim, isa lang ang malinaw. Pagmamay-ari na ako ni Mang Tonyo at akin lang siya. Isang gabi, as usual, nag-chat si Mang Tonyo. Wala yung isang border,
Pwede ngayon, sa storage 11:30. Siyempre, ako na naman to. Kumakabog ang dibdib, pero sabik na sabik. Sanay na ako sa routine. Konting palusot, konting acting na may bibilhin, tapos didiretso na kay Mang Tonyo. Pagpasok ko sa storage room, andun na siya. Pawisan, nakasando, may hawak na extra towel. Sinalubong agad ako ng yakap. Wala nang intro-intro. Namiss kita, bulong ni Mang Tonyo. Alam mo naman na hindi kita kayang tanggihan, sagot ko naman. At habang may sarili na kaming mundo, wala kaming kamalay-malay. Saktong nakatalikod ako sa pinto, si Mang Tonyo naman ay masyadong nakatuon sa ginagawa niya sa akin. Bigla na lang bumukas ng bahagya yung pinto. At sa isang iglap, may malamig na boses kaming narinig. Kaya pala, pareho kaming natigilan. Si Mang Tonyo biglang napaatras at ako naman napaikot agad. Napakagulo ng itsura ko. At doon namin nakita si Sir Vincent. Nakatayo sa may pinto at nakapamewang. May hawak pang phone. Hindi ko alam kung may video ba siya o wala. Pero yung ngisi niya, parang may masamang balak. Kaya naman pala ayaw mong magpatira sa akin, Elaine. Nakangisi niyang wika, pagkatapos ay dahan-dahang pumasok. Kasi janitor pala ang type mo. Napakagatlabi ako. Nanginginig na ang mga kamay ko sa pagkataranta. Si Mang Tonyo naman, parang gustong suntukin agad si Sir Vincent. Walang kinalaman si Mang Tonyo dito, Sir Vincent. Ako yung lumapit. Ako yung may gusto. Sabat ko agad. Ngumisi naman si Sir Vincent. Alam ko naman, kitang-kita ko nga sa video. Ang galing mo nga eh. Wika ni Sir Vincent sabay tawa. Bad trip. May video talaga. Anong gusto mo? Tanong ko ng diretsahan. Hindi ko na tinago yung galit sa boses ko. Simple lang, Elaine. Sabi niya habang lumalapit. Kung ayaw mong kumalat to, pagbigyan mo na ako. Alam mo naman na yung matagal kong gusto. Nanlamig ako. Parang biglang sumikip ang mundo. Si Mang Tonyo naman, naglakad palapit kay Sir Vincent. Huwag mong idamay si Elaine. Burahin mo yan ngayon din. Mariing sabi ni Mang Tonyo. Gumiti lang si Vincent. O siya, bibigyan kita ng chance, Mang Tonyo. Hindi ako maglalabas ng video. For now. Basta itigil nyo na yung ginagawa nyo. Tapos na ang kalandian nyo, gets? Wika niya kay Mang Tonyo. Pagkatapos, tumingin siya sa akin. Pero ikaw, Elaine, you owe me soon. Wika ni Sir Vincent saka nakangising umalis. Naiwan kami ni Mang Tonyo na parehong tahimik. Pagkatapos nun, wala nang paramdam si Mang Tonyo. Hindi na kami nagkikita, hindi na siya nagchat-chat, hindi na rin ako naghahanap. Kasi alam naming dalawa, delikado na, may nakakaalam na. Tapos may hawak pang ebidensya. At sa araw-araw, ramdam ko yung pangingiliti ng takot sa batok ko. Tipong kahit tahimik ang paligid, parang may paparating na masama. At alam kong hindi magtatagal, may maniningil na. Isang hapon, pinatawag ako ni Sir Vincent sa faculty room. Eto na, sabi ko sa sarili ko. Wala akong choice. Kahit ayaw kong pumunta, pumunta pa rin ako. Pagdating ko, kaming dalawa lang ang tao. Nakaupo siya sa dulo ng mesa, kampanting-kampante. May hawak na mug ng kape na parang eksena lang sa pelikula. Late ka, aniya sabay ngisi. Pasensya na po, sagot ko at pilit pinapakalma ang sarili. Tumayo si Sir Vincent, nilapag yung kape at lumapit sa akin. Ready ka na ba? Napatingin ako sa kanya, nagkunwaring inosente. Para saan po? Tanong ko. Huwag ka nang magpanggap, Elaine. Alam mong tapos na ang palusot. Wala na si Tonyo, di ba? Hindi na siya nagparamdam. And now, it's your turn to pay up. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sapakin siya, pero wala akong lakas. May choice ba ako? Mahinang tanong ko.
Meron naman, pero yung isa, masisira ang future mo. Sayang ang ganda mo, di ba? Pumikit ako, huminga ng malalim. Fine, saan at kailan? Matapang kong tanong. Sumunod na linggo, Sabado ng hapon, pinapunta ko ni Sir Vincent sa lumang faculty stock room. Pamilyar ang pakiramdam. Madilim, tahimik, parang storage room namin ni Mang Tonyo. Pero walang kilig, walang excitement, puro kabog lang ng dibdib. Pagpasok ko, nandun si Sir Vincent. Nakaupo, hawak pa rin yung phone kung saan naroon ang ebidensya. Pinakita niya sa akin yung screen. Isang clip nakita ang muka ko habang nakayakap kay Mang Tonyo. Pagkatapos nito, buburahin ko na lahat. Wika ni Sir Vincent. Wala akong sagot. Tumalikod lang ako saglit, pinikit ang mata at tinanggal ang suot kong cardigan. Pakibilisan lang, mahina akong sabi. Sabik na lumapit sa akin si Sir Vincent. Dumikit sa likod ko, humawak sa balikat. Ramdam ko. Halos nanginginig na siya sa excitement. Pero bago pa siya makagalaw ng todo, biglang bumukas ang pinto at may malakas na boses. Hayop ka, Vincent! Sigaw ni Mang Tonyo. Hindi ko alam kung ano ang mas matindi. Yung pagkabigla ko na nandun siya o yung suntok na dumapo sa mukha ni Sir Vincent. Nabuwal siya, natapon ng hawak na phone. Agad sinunggaban ni Mang Tonyo ang lalaki, sabay sigaw. Namimilit ka ng babae? Matanda ka na pero gago ka pa rin. Nagpupumigla si Sir Vincent, pero wala. Mas malakas si Mang Tonyo. Kinuha ko agad yung phone at agad na binuksan. Putya, andun pa yung video. Agad kong binura lahat, kasama yung iba pang files. Nang mahimasmasan si Sir, duguan ng ilong at may pasa sa muka, galit siyang sumigaw. Humanda kayo, wawasakin ko kayong dalawa. Banta ni Sir Vincent. Pero alam kong wala na siyang laban. Napahiya na siya, nahuli sa akto. At si Tonyo, nakatingin lang sa akin at hawak pa yung kamao niya. Okay ka lang ba? Tanong niya sa akin. Hindi ako nakasagot at tumango lang ako. Pagkatapos ay niyakap ko siya ng mahigpit. Kinabukasan, may meeting daw ang buong faculty. Biglaan. Akala namin normal lang. Pero pagdating ko sa school, parang may ibang tensyon sa paligid. Nagulat ako nang tawagin ako sa guidance office. Baka may nakakita, baka may nagsumbong, baka may leak pa yung video kahit na-delete na. Pero pag upo ko sa harap ng guidance counselor, hindi ko ine-expect ang sasabihin niya. Elaine, may nag-report tungkol kay Sir Vincent. May mga reklamo sa kanya na hindi lang isa. Napatingin ako sa kanya. Ha? Talaga po? Oo. Reklamo ng mga pambabastos niya sa mga estudyante. Meron ng 3 estudyante na nagsabing in-approach sila ni Sir. May mga chats, inappropriate na pananalita, and apparently, hindi lang ikaw ang sinubukan niyang i-blackmail. Biglang nanginig yung kamay ko. Hindi ko alam kung matatawa ba ako o iiyak. Kasi parang biglang gumaan yung dibdib ko. Hindi lang pala ako. Hindi lang pala ako yung ginagago niya. Wala pa kaming concrete evidence, pero if ever, kung gusto mong magsalita kahit confidential lang, makakatulong yan. Dagdag pa ni Ma'am. Tumahimik ako saglit. Iniisip ko kung tama bang magsalita pa, pero naalala ko yung itsura niya nung gabi. Yung may hawak siyang video habang binabastos ako. Yung ngisi niyang akala mo hawak niya yung buong buhay ko. Tama na, hindi ako papayag. Sige po ma'am, magsasalita na ako. Pagkatapos nun, parang domino ang lahat. Sunod-sunod ang mga lumabas. May mga estudyante sa ibang department na nagsabi rin ng kwento nila. May mga screenshots, may mga messages, may mga pasaring. At si Sir Vincent, ayun, suspendido. Tanggal sa pwesto, under investigation. Pinaalis sa school at wala pang 1 linggo, biglang nawala sa boarding house. May chismis pa na iniwan ng asawa, kinuha na raw ng misis ang mga anak at pinauwi sa probinsya.
Karma is real, di ba? Si Mang Tonyo naman, medyo naging tahimik muna. Lumayo sandali, nag-leave. Siguro para umiwas sa gulo habang mainit pa. Pero consistent siyang nagchat-chat sa akin. Lagi akong kinukumusta. Minsan video call kapag namimiss namin ang isa't isa. At nang bumalik siya, hindi na siya tagalinis. Tinanggap siya ulit bilang utility staff pero ibang area na. Mas malayo, mas safe. Pero kahit saan siya mapunta, ako't ako pa rin ang tinutumbok ng mga mata niya. At ako, hindi na rin ako nagpigil. Hindi na kami araw-araw nagkikita tulad ng dati. Pero kapag nagkakasabay kami, mapa stockroom, CR, silong ng building, kahit likod ng generator room, palagi kaming may sandaling para sa isa't isa. Yung tipong kahit 10 minutes lang, sapat na para masolve kami sa isa't isa. Mas naging wild, mas naging matapang, pero palihim pa rin. Kasi hindi naman kailangan ng label. Ang mahalaga, nagagawa namin ang gusto namin. Hindi ko na tinanong kung anong meron sa amin. Hindi ko na inasam na maging kami sa harap ng iba. Ang mahalaga, wala kaming inaagrabyado, wala kaming nasasaktan. Pero pareho naming pinupuno ang isa't isa ng init, ng sarap, ng tagong pagmamahalan na hindi kailangang ipagsigawan. At oo, patuloy ko lang i-enjoyin ang bawat haplos, bawat gabi, bawat bayo ni Mang Tonyo. Hanggang kailan? Ewan. Basta ang sigurado lang, habang andyan siya ay akin siya. At sa dilim, kami lang ang bida.